nang si Jesus ay paghagupitin, koronahan ng tinik, sa harap ng mga tao, sinabi ni Pilato, "Narito ang tao." Ang iniisip kaagad natin, matipuno, malakas, perpekto. Siguro yung iba, pakiramdam nila hindi sila tao kung meron silang isang pimple. Ayaw lumabas, ayaw magpakita, takot na takot. Problemadong problemado. Paano ko lalabas? May pimple ako sa ilong. Pakiramdam mo, hindi ka na tao. Pero, ang pinakita ni Pilato, sugatan, mahina, maraming galos, tinalikuran, iniwanan. Narito ang tao. Pero maganda rin makita, oo, sugatan. At may kanya-kanya tayo mga sugat. May kanya-kanya tayo mga kahinaan. Pero hindi ba, sabi rin ni Pedro sa kanya mga sulat, by His wounds, we were healed. Sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Kaya sa ating pagdiriwang at pagtatanghal sa krus, nakikita natin ang tao, ang anak ng tao, sugatan, mahina. Pero kung lalawakan natin ang pag-iisip natin, hindi ba ang mga sugat na yon ay tanda ng pag-aalay ni Jesus? Hindi ba yung paghihirap niya tanda ng pagiging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus? Kaya pinakita sa atin, narito ang tao, masunurin sa Ama. Kung paano si Adan tumalikod sa utos ng Ama kay Jesus, narito ang tao, masunurin. Narito ang tao, nakikinig sa salita ng Diyos. Narito ang tao, narito si Jesus, nag-aalay ng sarili. At hindi ba doon tayo nagiging dakila sa langit? Kung tayo ay marunong makinig at sumunod, hindi pasaway, hindi matigas ang ulo, hindi yung gusto lang, hindi ikaw ang sentro. Ano ka, araw? Pero ang tao, marunong makinig. Ang tao, marunong sumunod. Sumunod sa utos ng Diyos. Sumunod sa alituntunin at aral at turo ni Jesus. Kahit na minsan ang pagsunod, hindi nagiging madali. Kahit na minsan ang pagsunod at kahit ang pag-aalay ng sarili ay may dalang galos. May dalang discomfort. But in following the Lord, nagiging buo ang pagkatao natin. Sa paglilingkod natin, paglimot sa sarili, nagiging ganap at buo
ang pagkatao natin. Dahil sa mga sugat ni Jesus, ang sugatang pagkatao natin, kanyang pinagaling. Ang mahinang kalooban natin, dahil sa sugat ni Jesus, ay pinalalakas niya. Sa kawalan natin ng pag-asa, dahil sa sugat ni Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Kaya hindi ba, kapag lumilingon tayo sa imahe ng Poong Nazareno, ang nakikita natin ay ang anak ng Diyos na nahihirapan. May galos. Pasan ng krus, hindi makatayo ng diretsyo. Nakabaksak ang isang paa. Pero doon siya nagiging ganap. Doon niya ipinapakita ang kanyang kadakilaan. Pinakita sa atin ni Jesus na kung tayo din bilang kanyang mga deboto at disipulo, susunod sa kanya, paglimot sa sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa kanya, doon nagiging ganap ang pagiging tao natin. Doon nagiging buo ang pagkatao mo dahil ang salita ng Diyos ang sinusundan mo. Baka kasi ang iniisip mo, ganap ang pagkatao mo kung natsikan mo lahat ng nasa bucket list mo. Makapag-travel ka, makabili ka ng kotse, mamahaling cellphone, iPhone 16, 17, 18, 19, 20. Doon ba nakasaad ang pagkatao mo? Sa suot mo? Doon ba nakabase ang pagkatao mo? Sa posisyon mo? Sa tungkulin mo? Doon ba nakabase ang pagkatao mo? At ang pagiging tao mo? Kasi kung doon lang, lilipas yan. Yung posisyon, may term of office ka dyan. Yung latest gadget, next year may bago na namang model yan. Laos na yan. Yung damit mo, na designer brand, next year masikip na sa iyo yan. Mukha ka ng suman. Kung doon nakabase ang pagkatao mo, you are greatly mistaken. That will not make you whole. Hindi doon ka magiging ganap na tao. Pero kung susundan natin ang aral at turo ni Jesus, nagiging ganap ka na tao. Kung hahayaan mo na hilumin ni Jesus ang mga sugat mo, kung hahayaan mo na gabayan ka ni Jesus, sundan ang kanyang mga halimbawa, kahit sa krus na ating itatanghal, pinapakita sa atin na ang krus lamang ay paraan ng pagbibigay ng sarili ni Jesus, kanyang buong buhay para sa atin, nang tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya magandang baon natin sa pagdiriwang na ito, sa pagdiriwang natin sa araw na ito, Biyernes Santo, at pagtanghal natin sa krus. Masdan ang tao, masdan si Jesus. May sugat, sa paningin natin mahina, pero doon siya nagiging mas malakas. May tanga na krus at nahihirapan. May sugat, pero sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Sa pagbibigay niya ng buhay niya,
tayo ay nagkaroon ng buhay. Sa pagpasa niya ng krus, iniimbitahan din niya tayo maging masunurin sa Ama, limutin ang sarili, pasanin ang ating krus, at sundan siya. Amen.